Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Ito po, meron po tayong kukumentuhan po sa kamera naman po mga katambay. At ito po, nagsalita po ang speaker ng kamera, si Speaker Martin Romualdez po, na tututukan daw po nila ngayon yung sinasabing napaka-famous sa ating bansa, yung very popular po ang West Philippine Sea na tinatawag ding South China Sea, mga katambay. Tututukan daw po nila ngayon yung sinasabing gentleman agreement po na sinasabi po. Ito po sa sinasabing Pangulo na dating Pangulong Rodrigo Duterte and si Xi Jinping ng Pangulo ng China. Yun po ang kanilang tututukan, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga katambay. Rosalina, ipasa na ba ng House of Representatives ang lahat ng priority measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Monica, dahil inaprubahan na ng House of Representatives ang lahat ng 20 priority measures na inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bago pa man ang break noong Marso, pagtutuunan na ngayon ng pansin ng Kamara ang pagpapatatag ng national security at pag-unlad ng ekonomiya. Ito ang ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa unang araw ng resumption ng session ng Kongreso, April 29, Lunes. At bilang bahagi nito, iginiit ng Speaker na iimbestigahan na ng Kamara ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China kaugnay ng West Philippine Sea. Partikular na ang umano'y pagbabawal sa pagkukumpuni ng BRP Sierra Madre na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay upang matukoy anya ang matinding epekto nito sa ating soberanya at territorial integrity. President and China on the non-supply of the BRP Sierra Madre grounded in a Union shoal in the West Philippine Sea is tantamount to the surrender of our country's sovereign rights over our exclusive economic zone. Sa press conference naman, Monica, ipinahayag ng House Leader na iimbitahan ng Kamara ang mga top officials ng dating Administrasyong Duterte. 2 resolusyon ang inihain dito upang imbestigahan ang umano'y kasunduan. Ang isa, inihain ng Makabayan Bloc lawmakers at ang isa naman, inihain ni Zambales 1st District Representative Jefferson Kongpun, House Assistant Majority Leader. Samantala, bukod dito, Yan po, mga katambay, ang balita po na talagang tututukan na po ng Kamara, saka yung sa national security daw po natin tututukan din. At syempre, ito pong gentleman agreement po ng Pangulong Duterte daw na wala naman pong itong kasulatan o kasunduan o papel o sinasabing kontrata, dahil mismo ang Pangulong Marcos wala rin po, siya mismo umamin din na wala pong kasunduang papel ito. At ito po hindi legal. Ito po pwedeng sabihin ni numan. Kahit po ng China, pwede pong gamitin ito sa pangsariling interes na meron silang agreement o gentleman agreement ng dating Pangulo. Dahil alam naman natin ang China po pwede rin nilang gawin yan. Dahil unang-una, nagkakaproblema ang Pilipinas sa kanila ngayon dahil masyado tayong agresibo ngayon. At yung ating policy po ngayon hindi na yung katulad nung panahon ni Pangulong Duterte na wala tayong kaaway at kaibigan natin lahat. Ngayon po, iba na po ang nakikita ng taong bayan po. Pati po si Kamanong, iba na po ang nakikita po sa bagong administrasyon ngayon na meron na po tayong kinikilingan at parang may kaaway na po tayo ngayon, mga katambay. Hindi na po natin nagiging kaibigan ng ating mga kapitbahay. At ito pong Ayungin Shoal na ito, nung panahon po ni Pangulong Duterte, nakakapunta po ang ating mga supply, yung mga sundalo natin, nakakapasok at labas po ron sa Ayungin Shoal, di ba? At sa panahon po ni Pangulong Duterte, wala po tayong ginawang construction doon, mga katambay. Hindi, dahil po yun talagang usapin pa. Dahil hindi lang naman ang Pilipinas ang umaangkin sa mga teritoryo dito sa West Philippine Sea. Di po ba? Napakarami pong Asian country, di po ba? Pati ang Thailand, di po ba? Ang Brunei, ang Malaysia, ano po ba? Saka yung iba pang kalapit bansa natin na sila po claimants din, mga katambay. Kaya kung tayo magpupursige
na bigyan natin ng problema ang ating bansa sa China, hindi lang China magiging kalaban natin yan, mga tambay. Sa tingin ni Kamanong, marami pa tayong bansa na bubugbugin natin yan at babarasuin para masabi natin na masolo natin yung ating teritoryo, mga tambay. Di ba? Kaya nga lang po nagkaaga nito dahil nga sa tingin ni Kamanong, part na rin po ng politika. Dahil po, hirap na hirap po, di umano ang ating gobyerno ngayon doon sa kanilang kung paano, paano nila gagawin yung mga pinangako nila sa ating bansa. Hirap na hirap po sa tingin ni Kamanong. Hirap na hirap po ang administrasyon natin dahil sa dami po ng pinangako nila sa ating bansa, hindi po nila magampanan po ng nakikita natin at ng taong bayan, yung mga pinangako. Ano po ba mga pinangako? Una, yung food security, yung mababang presyo ng bilihin, at maraming trabaho ibibigay sa atin. Di ba? At ano pa, yung mga pabahay po. Nasaan na po yung pabahay ng gobyerno na 1 milyon, isang taon ang target po ng pamahalan? Mukhang hindi pa yata nakaka-500 o 500,000 a year. Ilang taon na po ang lumipas? Magdadalawang taon na o 2 taon na po, mga katambay. Wala pa rin pumuputok na 2 milyon na housing sa ating bansa. Di ba? At nasaan na rin po, mga katambay, yung mga sinasabing isang damukal na mga pledge o mamumuhunan sa ating bansa. Magdadalawang taon na rin po na buwibiyahe ang ating Pangulo. Pero napakabagal po yata di umano itong investor na isang damukal na nahikayat po ng ating pamahalaan. Lalo po isang damukal na bilyon-bilyon at daan-daang milyon dolyar na nakuha po natin sa mga pinupuntahan pong bansa ng ating Pangulo. Nasaan na po kaya yon? Yung po ba'y nagagamit na ngayon para sa sinasabing magkaroon po ng dagdag o maraming trabaho mga Pilipino sa ating bansa? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pero ito po, mga katambay, talagang tututukan na ang security raw ng ating bansa, lalo sa West Philippine Sea. At ito pa nga yung gentleman agreement. At kukumbidahin pa yung mga dating opisyalis ng dating administrasyon Duterte. Ang request lang ni Kamanong, kumbidahin niyo po rin sa Kamara ang dating presidente. Kumbidahin niyo po, pilitin niyo po na siya'y papuntahin dyan sa Kamara, mga katambay. At tanungin niyo at imbestigahan niyo. Imbestigahan niyo ang dating Pangulong Duterte. Gawin niyo, dikdikin niyo, talagang ipitin niyo na ipitin. Pwede niyo naman gawin di umano yan, kamukha na nangyayari kay Pastor Kibuloy. At nang malaman din po ninyo kung ano po ang magiging simpatsya ng taong bayan sa inyo, lalo po sa mga congressman na hindi pa tapos yung gusot na natuklasan ng mga Pilipino sa inyo. Napakahirap naman mag-imbestiga ang isang investigador na meron ding lihim at sekreto na korupsyon sa kanyang ahensya. Paano kapag kakatiwala ng sambayan ng Pilipino, mga katambay? Tanong ko lang po sa inyo, mga katambay. Paano nyo pagkakatiwalaan si Juan de la Cruz kung meron din siyang issue na hindi pa rin niya napapaliwanag sa taong bayan kung saan napupunta yung sobra-sobrang extraordinary di umano at yung confidential fund at kung ano-ano pa na travel fund di umano na minakulong pang angkor diyan, di ba, sa Kongreso, na hindi pa rin nila sinasagot at tinutuldukan yung natuklasan ni Sasot Rogandos sa Kamara at sa Senado. At ganun din si Pangulong Duterte na hinamon po sila na magbukas po sila, mag-open the book, ibukas ang kanilang libro kung saan nila dinadala ang kanilang mga budget taon-taon, ipakita sa sambayan ng Pilipino yung mga resibo na kanilang ginagastos na pondo ng bayan taon-taon for how many long years. Dahil mismo natuklasan nga ni Sas, di ba na naging legal corruption na raw po ang lakaran sa Kamara at sa Senado. Dahil sa kagagawan daw di umano ng dating senador na si Ping Lacson ang gumawa ng special rules o batas na magpuprotekta po sa kabang yaman o pondo na nakukuha nila at nahawakan nila taon-taon. Na hindi sila pwedeng i-audit, tanging pirma lang at walang resibo silang po pwede ibigay. Ganon po kaprotekta ang batas na binigay po sa kanila ni dating Senador Ping Lacson. Tapos ito,
Mag-iimbestiga po ngayon ng gentleman agreement ang Kamara. Kaya napakasarap po niyan. Aabangan po ni Kamanong yan na sana po makumbida ang dating Pangulo at check na ang dating Pangulo ay magaling na abogado at magaling na piskal. Yan po ay magsasalita at babalik po sa kanila yung mga ginagawa nila na tanong at tatanungin sila check ni dating Pangulong Duterte kung ano na ang ginagawa nila sa pera ng taong bayan taon-taon. Nasaan na yung hinahamon na open the book? Ipakita mo sa amin, pakita nyo sa amin mga Pilipino, yung pera kung saan nyo dinadala, mga tambay. Kaya napakaganda po ito. Tutukan nyo ng tutukan ang dating Pangulo dahil siya ay merong hamon sa inyo, mga katambay. May hamon sa Kamara at sa Senado, lalo sa kaperahan. Dahil matindi maghamon si dating Pangulong Duterte. Mismong siya, mismo. I-open niya yung libro niya magmula na siya maging alkalde ng Davao hanggang naging Pangulo. I-open niya lahat, mga tambay. Pero ang Kongreso, ang Kamara, puro bingi. Lahat bingi. Maliban lang kay Pulong. Si Pulong lang po ang naglatag ng kanyang resibo sa Kamara. Maliban doon, lahat bingi na, mga katamay. At bulag, walang narinig at walang nakita. Kaya ngayon, kaabang-abang po ito, mga katambay. Dahil dito po sa nakikita ni Kamanong, mismo sa bibig ng ating Pangulong Marcos, na wala pong kasunduang papel. Ito po'y haka-haka lang. Puro haka-haka lang. Puro marites, tolits. Ito pong issue ng gentleman agreement, mga katambay. Pinalalaki lang po ito ng media, di umano, at ng social media, di umano, mga katambay. Kasi wala, mismong Pangulong Marcos, wala. Sinabi niya, walang kasulatan ito, walang kasunduan, walang nangyaring kontrata o pirmahan sa bawat bansa ng China at Pilipinas, mga katambay. Paano masasabihin may gentleman agreement? Paano mo papasukin yan? Halimbawa, kung papasukin man ng China yan at kukunin, illegal po yun dahil wala silang papel na hawak, di ba? Lahat po ng isang bagay, lalo pag pag-aari mo, sinasabi mong iyo, bago mo maibenta yan o bago bilhin sa yan, hahanapan ka ng dokumento. Di ba? Documents, mga katambay. At yun po'y may kasunduan, pirmado ng bansa sa bansa dahil ang pagdating po sa foreign policy, Pangulo lang po ng Pilipinas ang po pwedeng pumasok po sa agreement, lalo sa papel. Kailangan po yan ipakita ng China. Yung sinasabi ng presidente ng China na sinasabi niya meron silang gentleman agreement. Wala namang pinapakita rin ang China na may dokumentado yung kanilang gentleman agreement. Di ba? Ano yon? Wala. Pwedeng gamitin yan at ginagamit lang ng presidente o ng China na para lalong mawindang ang itong bagong pamahalaan natin ngayon. Di ba? Dahil binubuisit na lang sa tingin ni Kamanong, binubuisit na lang ng China ang Pilipinas dahil magmula nung kinampihan natin ang Amerika na dati naman hindi tayo nagkakaproblema ng ganyang kalala sa China nung kaibigan natin silang lahat. Ngayon, alam naman natin na ang Amerika at ang China nagbabakbakan po yan, lalo sa ekonomiya. Di ba? Ayaw na ayaw din siyempre ng Amerika na ikaw very powerful sa buong bansa, sa buong mundo. Ikaw ang tinitingala, kinikilala, tapos ngayon nauungusan ka ng isang incheck, ng isang Chinese, ng isang China, nauungusan ka na pagiging powerful mo. Ngayon, sila na ngayon yung nagiging number one, lalo sa kaperahan. Kaya yan po, may mga jealous yan jealousing, sa isang side, nakikita natin yung nagiging problema dahil powerful sa powerful. Kaya wag naman sana magamit ang ating bansa, lalo dyan sa gentleman agreement na yan, na tutok ang ating Kamara, na ito po hindi naman ito talagang magiging napakalaking problema natin sa panahon ngayon, mga katambay. Kung tayo'y makikipag-usap lang ng maayos at yung mga teritoryo na nakuha na natin ay pangalagaan natin dahil kasalanan din naman nila yan ng mga mambabatas natin na hindi nila nilagyan ng tamang budget. Taon-taon sana nakakapundar tayo ng malalaking warship
at mga pandigma o pandepensa sa ating karagatan. Pero hindi po nangyari, di po ba? Dahil doon sa natuklasan ni Sas Otrogandos, nakilalaki na nawawala sa ating kabangyaman taon-taon na di umano raw ay naibubulsa lang, di umano. At napupunta lang po sa extraordinary na sana, dumami na sana ang ating barko. Lalo yung mga may water canyon sana ang ating mga barko, mga tambay. Wala eh. Kaya ngayon, sino sisisihin natin? Si Juan de la Cruz. Pero yung pera ng bayan, sino ba umahawak? Si Juan de la Cruz ba? Hindi. Ang umahawak, ang mga mambabatas. Di ba? Yun ang totoo. Real talk. Di ba? Sila ang umahawak. Dahil napatunayan natin. Di ba? Ngayon nga, talagang inuumpisahan na nila ng maaga ngayon. Nung nakaraan po, di ba? Balita rin na inuumpisahan na nila at uumpisahan na nila ang national budget na naman natin for 2025. Di ba? Excited po sila dahil mag-uumpisa na naman silang gumawa ng pondo na gagamitin po para sa 2025. Di ba? Pero ngayon, ano po ang napapatunayan nila sa atin? Matatapos ang taon, lugmok pa rin tayo sa kahirapan, napakataas pa rin ang bilihin. Ano na naman po pangako nila sa atin? Tututukan na naman nila. Itong susunod na taon, tututok na naman sila sa kahirapan. Sa health, kasama health, puro tutok na lang po. Puro tutok. Pero walang paggawa. Tutok lang po ng tutok, mga katambay. Puro plano. Pero hindi natin nalalasap, mga katambay. Yan lang po ang malaking question mark po sa kanila. Mahilig pong magtututok at mahilig mangako sa atin. Pero lumilipas ang panahon, araw na nada. Ito po, sa nakikita ni Kamanong, tututukan nila itong West Philippine Sea at babakbakan nila ang dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila kabisado ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulo. Parang hindi nila kabisado. Pagka yan kakala nyo siya'y lalagay nyo sa Kumunoy, magkakabaliktad po yan, mga katambay. Sila ang malalagay sa Kumunoy dahil sila yung merong bit-bit na itinatagong lihim na natuklasan na natin at alam na ng buong Pilipinas, yung ginagawa nilang, kung paano nila hawakan ang pera ng bayan. Alam na natin, mga katambay, kung paano nilang, iniingatan nila yung pera ng bayan, taon-taon. Alam na natin yung mga extraordinary, yung mga travel fund, extra, ano pa ba? Marami pa bang extra? Di ba? Confidential fund, extraordinary, travel fund, ano pa ba? Basta kayo na mag-isip ng sobra-sobra extra, mga tambay. Yan lang po, mga tambay, ang komento ni Kamanong na very exciting po ito. At hinihiling po ni Kamanong na sana matupad po na talagang bakbakan nyo, si dating Pangulo, imbestigahan nyo hanggang sa talagang madikdik nyo po ang dating Pangulo at dalhin nyo po sa kamera, dalhin nyo at pagsalitain nyo. At kung maaari, ikulong nyo. Katulad ng ginawa nyo kay Ka Eric at kay Dr. Badoy. Ikulong nyo rin nang malaman nyo ang galit ng mga Pilipino. Subukan po ninyo. Gawin nyo po ang ginawa nyo kay Dr. Badoy at kay Ka Eric, kay Pangulong Duterte. Gising na ang mga Pilipino, mga katambay. Yan lang po, mga katambay. Ang aabangan ni Kamanong, ang malalim na investigasyon na gagawin ng Speaker of the House para dito sa gentleman agreement, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong ay handang maghintay sa investigasyon ng Speaker, dating Pangulong Duterte. Muli po, si Katambay Manong, nag-iiwan po palagi na tis-tis lang tayo. Tis-tis lang. Makakabawit, makakabangon pa ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.